ngayon ay narito upang saksihan ang pagbubukas ng retablo at altar ng Santo Niño Chapel na bunga ng sama-samang pagpapagal, panalangin at pananampalataya ng parokyano ng Santo Rosario. Sabay-sabay ba tayong magbilang? 1, 2, 3. Isa pong masigabong palakpakan. Kasabay din ng ating pagsaksi ng pagbubukas ng retablo at altar, tayo ay nandirito upang ipagdiwang ang kapistahan ni Santo Niño at unang taong anibersaryo ng pagpapari ng ating punong tagapamahala ng ating simbahang parokya na St. Therese of the Child Jesus. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol o Senyor Santo Niño bilang patron ng ating kapilya. Pinagninilayan natin ang misteryo ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinaalala sa atin ang Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid na ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Ilakip po natin sa panalangin at banal na pagdiriwang ang mga sumusunod. Mass Sponsor: Nora Rosas, Mercy and Irene, Melchora Redeto and family, Buddy Nicolan, Mabit Ruby and family, Connie Ligaspi and family, Shirley Janko and family. Misa pasasalamat nina Emily G. Folosa, Noel T. Gutierrez, Roterlin T. Gutierrez, George T. Gutierrez, Simeon R. Gutierrez. Misa pasasalamat sa ika-45 anibersaryo ng pagkakasal nina Anita Rabino at Floro Rabino. Pamisa para sa kaluluwa nina Roy Ramilo Legaspi at Loro Rabino Sr. Masumpungan nawa nila ang kaliwanagan na walang hanggang buhay, alay ng Rabino family. Pamisa sa kaluluwa ni Leo Recto, tanggapin nawa siya sa kaliwanagan ng Diyos, alay ni Rosalie Malavega. Pamisa sa kaluluwa ni Lilia Forne Gutierrez, at para sa kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang nakakaalala, at para sa kaluluwa ni na Paulina Rizzo at Glaundiza Rey. Ang ating punong tagapagdiwang ng banal na misa ay si Berendo Padre Earl Mark A. Escatron, MCR, kasama ang ating mga kura paroko mula sa iba't ibang parokya dito sa Pikaryato ng Santa Barbara, Sibuyan. Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Por vida,
Ating ialay itong ating banal na misa, pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap. At atin ding ialay itong ating banal na misa sa ating pong kapiyastahan ngayon dito sa Barangay Liko sa ating Batang Jesus na si Santo Niño. At atin ding ialay itong ating banal na misa, pasasalamat ko sa Panginoon sa isang taon na ibinigay niya sa akin sa pagkapari. Naway ang Panginoon ay patuloy na magbigay ng kanyang mga biyaya. At atin ding ialay itong ating banal na misa sa lahat po ng ating mga sponsors, benefactors, and donors. Ang lahat po ng mga intentions nindo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos,
Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo, maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa, sa mga nasabang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghaharing magdudulot ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit saan na mapalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan na mapalas, tagumpay ng nagliligtas. Awit ng bagong awit, at sa buon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya, at taglay na kabanalan
Dahil sa ay nakamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ikalawang pagbasa. Tinawag tayo ng Diyos upang maging mga anak niya bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalang ito at sikapin nawa nating maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang nabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesukristo at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at inihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang dakilang Ama na pagkalooban kayo ng espiritu ng karunungan at tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia, alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, umaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang.
sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang noon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na, kaya happy ang piyesta. Sa ating mga lokal na mga parokyano dito sa Liko, mga bisita galing sa ibang mga kapilya, at sa iba pang mga parokya, sa ating mga opisyalis ng barangay, ng Liko, ating kapitan, barangay kagawad, at sa lahat po na narito. Sa ating mga kaparian, ang iba dito ay magsisilayas na sa susunod na mga taon, ng mga buwan. Ang pinakasikat sa amin, si Father Ting. Alam kong sikat na sikat sa inyo ito dahil siya lang ang umabot at naging paras first ninyo dito noong nakaraang mga taon 90s, 1990s. Pero itong mga iba pa nito, 4 dito mawawala na. Hindi sa mundo, kundi sa Sibuyan. Dahil ipapadpad na sa ibang lugar naman. Ang maiiwan dito, itong assistant ng Santa Barbara at ang inyong kura paroko, si Father Romero. Taga-diri ina sa aton, taga-Indo ina, ayaw magpila ka, bato na, no? Kay kita hayari, nagahiwat ng ininga piyesta, kakaiba sa mga nagligad ng mga tuig. Kung aton balikan, ang aton patron ay ang Batang Jesus, Santo Niño. Siya ay isa ka unga kung atong tanawon. Unga na kung sa diin, waya lang nagapakita ng iya pagkamasunuron, kundi nagahimo kung ano ang dapat niya nga pagasundon. Kay basi, bilang isa ka unga, siya ay nagapamati kay Maria. Pero bilang isa ka unga ng Diyos, iya ginatindugan kung ano ang dapat niya pagahimuon dito sa templo. So gani po, aton makitaan sa iya
ang isa ka butang nga kung sa diin, kung isa ka unga, antigo magsunod, kag magpamati. Kag ina nga bagay, ay dapat naton matunaan sa aton pagpangabuhi bilang isa ka Kristiyano. Maayo gid nga aton may kabuhi ang ginatawag nga pagpaubos. Kung kita nagapaubos, waya nagahambay nga ikaw hay nagapaloko lang. Ang bayninda duha lang kuno katawo ang yari sa kalibutan, manloloko kag nagapaloko. Pag ikaw nagapaubos, kuya nagahambay nga, ay ano, mapasugot ka lang ba nga ginaloko-loko ka? Mapasugot ka lang ba nga ikaw ay tuyad-tuyaron? Mapasugot ka lang ba nga ikaw ay hambay-hambayon ng kung ano-ano? Pag ning masakit ng mga butang. Ang pagpakumbaba ay nagapakita nga imo ina ginaatubang kay sayod mo hindi man ina sing matuod nga butang. Gani kung maghambay ang isa ka tawo nga mapinataason kag ikaw magahipos lang kaibahan ang imo nga pagpaubos nagapakita ikaw naging isa ka maayo kag ang nagahambay sa imo nagiging isa kamalaki. Gani po imaw ina ang isa ka maayo nga butang sa kabuhi ng tao nga nagapaubos gani kita nagatulad, nagapareho, nagasunod sa aton Ginoong Hesukristo. Mga utod, sa ini nga paghiwat naton ng piyesta, nagakasadya man kita, kay imaw man ini ang unang tuig nga ang aton priest in charge, si Father Kim, nagasaulog ng iya nga una katuig sa iya nga pagkapare. Bot silingon ng isang nga tuig, siya ay ging ordinahan bilang isa ka pare. Kag imaw ini ang isa ka butang nga dapat naton tan-awon. Sa kabuhi ng isa ka pare, ang pare nagaagi lang. Gani po matapos ang 5 ka tuig namon sa parokya, waya na ano ang hambay ng mga taga Santa Barbara ay mapanaw ka nagali. Father Joe, ay salamat sa imo mga nahimo sa amon. Ambay man dito sa magdiwang. Salamat sa imo, Father Ting, kay kaayuan na ginang amon simbahan, daw nagid ang sobra pa sa basilika kung imo tan-awon, kahiging pangabudlayan, bukon ng isa ka tawo, kundi ng mga parokyano kag mga tawo nga may maayong kabubuton kag maayo nga pagsuporta kay Sinda ang ginatawag nga simbahan. Gani malipay nga magapanaw pakadto sa Romblon kaibahan ang obispo para maging tresurero si Father Ting kay ang kaibahan niya sa iya parokya ang mga tawo nagbuligan. Imong man ina, ginapasalamatan ng iya mga parokyano ining kura paroko ng Danao, si Father Francis. Kay na mag-abot siya, bulok-bulok ang inda nga bubungan, gani niyan ay nabayluhan na. Kahit paano, ay nagkaigwa sinda ning pagkakaisa. Nagkaigwa sinda ning kusog nga magatindog kag magahambay kami ang simbahan. Kami ang mga parokyano. Gani ini ay amon magpanaw maniling mga kaparian ini, iba mga hambugon, Father Jujogid, ay naghimo man kag nag-ayo ang inda nga bayay galanginan. Kay sinda mismo ay nagkooperar, nagtrabaho, kaibahan ang inda kura paroko si Father Francis. Subot silingon ang simbahan kamo. Ang simbahan, ang tawo, kaibahan, ang pare. Ini nagapakita nga kita ang simbahan hambay ng kalanglo. Gani po, si Papa Leo ika-14. Matapos ng iya nga pagka ng election bilang isa ka papa, ging bisita siya ni
Donald Trump, no, ng presidente ng Amerika. Ambay ng presidente, waya ng protokol. Amerikano nga presidente, magakadto sa Amerikano nga papa. So, ambay man ni Pope Leo, hay waya man protokol, okay. Pagkita ninda nga duha, ging abot ni Trump ang iya nga kamot, kay siya hay ma-handshake kay Pope Leo, ambay ni Pope Leo, hindi. Ayaw. Sa halip, gingdaya siya ni Pope Leo para hugasan ang iyang mga kamot, kag hugasan man niya ang kamot ni Pope Leo. Kag ginpunasan ninda ang mga kamot ninda, kag hambay ni Pope Leo sa iya. Ang pagiging isa ka leader ay bukon about power. Ang pagiging isa ka leader ay pagserbisyo. So gani po, isa man ini nga mga refleksyon naging tao sa iya, ay ang imaw ang pagretiro ay ginabukon adtong ginahambay nga ikaw ay mapahuway kag ma-enjoy sa pagiging papa. Ang papa ya nagaretiro eh. Ang retirement age niya ay pakadto sa ginatawag nga pagserbisyo. Bukon para maging komportable. Basi, ang gain ng iba komportable. Ang iya nga ginasakyan ay kamahay-mahay. Ginaproteksyonan siya. Ang iya nga mga bangko nga ginapungkuan ay dunggano. Ang mga butang. Ang iya singsing 24 carats. Initanan ay tanda ng pagiging isa ka leader. Pero ang iba sa aton, nagaretiro, nagapahuway, naga-enjoy, no? Tanawa si nung Cyrus ay ga-enjoy, no? Nang kabuhi. Kay, no? Nagaretiro, tanawa, no? Si Auntie Shirley, ay na nagkandidato, ay paano mag-enjoy? No? Kailangan mag-enjoy. Kay ang mga nabibilin ng mga adlaw ay importante. So gani po, imaw ina na kung sa diin ginapakita, pag serbisyo, bukon, siging tawag na komportable nga nga buhi. So gani po, imaw ini ang pagkapari ni Kristo. Imaw ini ang pagkapari ng tao sa amon. Bukod na kami ay magahimo ng amon na ginharian. Bukod. Gani, pero may ginahambay namon, nag-aagi lang kami sa parokya. Kamu mabibilin. Pag nabilin kamo, kay basi, kamu ibilin, kay kamu ay gintudyoan na. Kamu ay nagapanindugan na. Kamu ay nagakusa na. Gani, sa inyong pagkakataon, paano mahimo na naging tiyag niya ang Indo Kapilya? Kay kamu nagtindog. Kay kamo nagbulik, kay kamo naghiwa, kay kamo ay nag-contribute. Ino po na ang ginatawag na simbahan. Ino po na ang ginatawag na komunidad ng Diyos. Ino po na ang ginatawag na ang Diyos nagapuyo sa atong komunidad. Kaya kita nagkakaintindihan. Wala ng hari na magamando kag magahambay ng aton hinuon. Tapos na ang aton na pagkabuhi sa nakalipas. Kaya naghiwag na kita ng year 2000 ng aton Diocesan Synod. At ano ang sinasabi? People empowerment. Gani, dapat mag-leader, ang inyo coordinator, nag-coordinate sa inyo pastories. Ano ang hinuon natin, Father? Ano ang atong pagkahinuon? Nahinuon. Imaw po ina ang kaiman. Imaw po ina ang pagpuyo kag pagkabuhi bilang isa ka komunidad sa Diyos. Isa ka tuig na naging pari ng aton nga Christian Church ay makita natin kada isa may kinaiya. Kada isa na pari ay may sarili na
natunan sa amon naging halinan. Gani, ina nga butang pagkatapos, ay hindi na namon mabalikan. Tambay sa ako ng isa ka, taga-diri nga pari, si Father Ayun Brutone. Nakita kami ng isa ka simana, hambay nga, Father, kamubali ko mo ay malipatan na. Opo. Hay, ano ba ang inyong mga protocol sa inyong paglipat? May ko pag maglipat kami, tapos na kami sa isang lugar. Kaya na kami dahil wala kami yung lagot o pasindagot, kaya iba na yung isa kapag o na nagapamuno. Ang sa ako ni Father ay, ano yung Father, may sa amin bilang mga religious, mga Residentians, ang na, pag ikaw ma-assign sa isa kaparokya, ginagawin ang kanyang superior, hindi ka kabalik sa ina ng parokya sa sunod ng isa katuig. May kuray, doon may sense ina Father. Doon maayo ina ng butang. Kaya natuod man, basi kung pag-sunod ng isa kapari, hambay ng superior nila, hayaan mo siya mag-grow with his community. Hayaan mo siya mag-diskarte at mapalapit na hindi maistorbo ng iba sa iya na pagpamabuhi sa iya na komunidad. Kasi po ini ang pagkapari. Magpuyot kami sa Indo. Wala po kami nagakabuhi na ginapagayan kami ayuda ng amon maguyang. Tandaan ko, bago ako pare. Pasay na ko sa isa kaparokya. Wala ako ni makaon kay malapit naman sa amon, 30 minutes na kumuturon. Mawala ako pag dito mamalingki sa refrigerator ng nanay ko. Pagpapauli, may pagkaon ako. Natandaan ko, unang piyesta ko dito, tumawag ako sa nanay ko, Nay, mag-piyesta kami. Ano ba yung himuan ko? Anong handa ko? Ang may naman, ay sige, makara kami. Maabot kami. Pag-abot, may duha ka baboy, may duha ka tagaluto, may mga ingredients, pag nag-piyesta, ang bay ko sa iya. Bukod ini piyesta ng Flores gali. Kaya bukod ng Mayo. Yung piyesta ini ng parokya. Sumahan ito ko nakita, hindi ba ang akong parokyan? Ano ba? Ang parte ng akong parokyan. Sumahan ito, ino po ina ang kabuhi. Kami po ang nagasuporta. Ino po ang ginaliwat-liwat ng Father Tim kung ginahambay niya, kung kami nag-istorya, tambay niya, hello, give, mag, hangiti ang tao kay ang tao ang nagpakaon sa inyo. Magtuon mo. Bisang sino pangapangi ng manggaranon sa inyong kalibutan, pagsunod mo sa parokya ang mapakaon sa iya pamo ng mga tao. Yan po ina ang kabuhi. Ngayon siya, hindi na dapat yasanin kong pagdayan na kung ano siya. Pagkamaw ina ang komunidad. E base, kung magkarasa sa iya parokya, pag mag-date siya, maggamit siya ng iya kwarta, pag magpinakaon sa mga tao, paano ang masunod ng pari? Dahil naging pares ako sa susunod na parokya, ambay sa akong pag-fiesta, habang ba si Kuya lechon na baka? Kaya dali, may lechon na baka kung nagligad. Ambay ko, kung ano ang igwa kita, ino ina ang aton ikabuhi. Kung ano ang igwa kita, ino ina ang ikabuhi. So bago pa lang ang parokya, waya pagani ng mga kabinet, no? Mga palagid, may nag-iis ka, ang iyong baro, butang mo sa karton, dahil mo kung wala naga, ay wala natin ng mga uturan na gagamit ng karton, butangan, baro, ino po ina, to live with the community. Ang isang kapali na ikabuli, kaibahan nito. Dahil dapat kamo ay nagkakaisa. So,
Inani ang larawan na atong ginatanaw, ginapakita naton sa aton na pagpangabuhi bilang isa ka komunidad. Gaya ni Father Kim, matapos ang pinakabulan na si Father Kim ay yari sa aton, ay itapyak na naman na siya dito sa isla ng Sibali. Dito, ang nangyayari, pag-abot ko sa Sibali, makot-kot ako, pag-ilong ko, tanan ng mga memories ko sa Sibuyan. Tumaw kita Andre. Ibig sabihin po, tapos na, ang iyan naman ay sumbungan sa iyong pagkapari ay ang iyong pagservisyo sa bago na komunidad. Gani ang buhay ay weather lang, panahon lang. Kaya wala kita may mahimo, inupuin na ang pagpaglakaton ng aton na simbahan. So gani, dako nga bagay na kamong ng mga parokyano ay parte ng kabuhi ng isang pagbago. Ang pagtubo namon bilang pari ay yana sa inyo. Kamu, ano kong amat man, ginamarites mo nito ang pari, ay sige lang. No? Kaya nagahali ko amat, marites mo kita na tangan man. Ay, ayaw mo magpakalaksi kung magmarites ka mo. No? Ang pala mo, nagbago na yung pari natin mo, nagatambok na, dabo ko ba yung alay? Ay, sabi ka naman mahimo, kung sa tulad na lang ato ng kanagayan, pero ang pera ay importante sa tanan. Ay, klaro kita. Kita ay nagkakabuhi bilang isa ka komunidad, bilang isa ka parokyano, dahil kamo ay magpamagi at ang bahay man magpamagi. Sa kung bakuha, pag si Padre hindi kaya pamagi sa inyo. Kaya pamagayin ko siya, hanggang ka kayo magpamagi ako. Ibig sabihin po, inupuin na ang aton ng pagsisiguro. So kami, matapos ang 50 katuig bilang isa ka-diocese. Bilang isa ka-diocese. Sasambay ko, kaluoy na ang diocese, kaya kaya natin na explore din kung ano ang aton inumpisahan. Ang hambay ko gani o naligat, ang aton diocese ay maayo ang kalagayan kumpara sa iba ng mga diocese. Madamo ang aton na abot na dahil sa pagsunundan na maayo na nakakabo sa aton ng mga parokya. So mga dito sa parokya nito, hindi ako maghambay na naulihin na kamo. Parinyan palanggahi, pinapalanggahi ng bulan, kita nito ang ido ni Nahimo. Bukod ng ini, mas lalo pa siguro, ang ido ng mga biisimases, ang ido ng mga pagtelefon, ang pagbisita ni Father Kim sa ido ng mga palimalay, at pag-presensya, at kung sabihin, may pagpamati, at may pagdiwang anon. Iba ng pag-istorya, at pagkaintindihan, gamit sa ilang nabutang, kita ay magatubo, pag ang aton pagtubo, isang katanda na ang Diyos matuod na nagatulo sa aton. Gamit sa paghiwat natin ng ini ng piyesta, pagay, itatanan, ay tawaan sing grasya sa Diyos, kusog, kamasog, maayong panglawason, maayong pangabuhi, at malayo sa tanan ng mga kapahamakan kalamidad, agod maging maayo ang pangabuhi ng kada isa. Kalamuan diri ay mga maayo ng mga trabahador. Maayo mga trabahador nito rin. Isa naman siguro ang dapat dito, mga nanay, mga asawa, dito ihambay, ayaw man ka mag-tulong, trabaho. So, buwan yun. Eh, yung mga sa ilahay, yung mga trabaho na dito sa akin, ang bahay ko, ayaw man mag-ininom. Agod na ang lawas
ay makatrabaho ng maayo. Naliliman ko ang matay. Pag Domingo, bakbak, palagid, hugot, pagkaaga Lunes, hindi katrabaho. Kaya imaw. Kaya yun, ato na ito. Ato na ayaw maghambayin ng pabalang-balang. Itik-itik na. Mahal, sweetheart. Pilot-pilota. Ayaw, magta kayo. Kaya, paano malumaan? Tama, Brother Joe, ayaw mag-ininom. Ay, pati galit ko na ito kay mahal. So, yan, so, ito, Brother Joe. Kaibahan kita tanan dito. So, yun po na, no? Ang atong kabuhi. Yan po na ang atong pagka-pumuluyo. Dahil ikamay, ang mahal sa Santo Niño, padayon na mag-akod sa aton na pagkabalakaton bilang isang parokya. Si Padre Kim ay tao ang pagiging may madamo ng mga tuig sa iyang pagservisyo. No? Ano yan? Bisang ang iyang matatay ay namatay ng ilang araw, no? Ang tatay ni Padre Kim, hindi pa siya Padre Kim gihapon ay kabuya nag-upod sa iyo. Ang iyang pagservisyo, hindi bukod para sa pamilya, kundi para sa parokyan. Huwag na kami ginambay ng siya, pag-iordinahan. Ang isang panoy, ginordinahan, bukod para maging chaplain ng pamilya niya, kundi maging isang kalingkod ng komunidad sa Diyos. Kung kinalamin, pagkamatay ng tatay niya, binayaan ka mo. Binayaan ka mo. Pero, ang dahil niya, sige lang. Diba sabi, buwan din sila Padre Kim. Ang iyong tatay, nang mamatay ang kinanay, susunod na, mag-asawa ka. Okay? Dahil na mag-asawa, yes, hindi problema. No? Ginalagaan ng ilang stepmother, ay natatay. Sila ay nagsuporta. So gani, wala problema. Ina ang mga tao na bukas sa tinda na pagkikusuon kung ano ang pagtawag ng Diyos sa inyo. So gani po, ang pagservisyo ginauna. Dahil po si Padre Kim sa Sabado ay malarga ini siya papauli sa kantinan, no, sa Surigao. Gani sa iya kapag larga, ay pabayan mo nindo. No? Kung tulang mo kapilo, bisan ni 50 lang na, kung may bilhin pa ang mga pag-sendo ng mga ninong ng eleksyon, ay dako na nakabagay, no? Ay malayo ang Mindanao, ato naman ng Kwan, kay matulog man, muna pag-uwi. Ang first year anniversary niya, nagsaulog sa ato ng piyesta, pero nagahulog dito, nakahilya ang iya ng tatay. Salamat na gani. At tinaya kami tanan, kaya ng isang aglaw, ng isang gabi-gabi, nag-post ang isang among kapari. Dito na nagdaan ng Padre Kim, nag-misa. Isang kapari, si Father Joey, at tinaya ang tanan, nauna pa kay Padre Kim. Nag-misa para sa iya tatay. Pag-imupo na ang amon na pagbumulugto. Mupo na ang amon na pagkapatihan sa pagkapari. So dahil po, imaw ato ginatawaan ng dakong kay kamo naman po ay maglabag naman ang inyong maging kaibahan sa inyong na parokya. Kung may pinatanan, bendisyon sa Diyos, hindi kita magka-hulak sa ating pagpadayo, pagpapamulo para sa isa at isa. No? Gani, ato ng pagpapamulo ang ating isa katuig na nagasilingan ng iya pagpapari si Padre Kim. Palampakan natin ang mahal sa Santo Niño. Palampakan natin
ang ating Chief in Charge, si Father King. Happy anniversary. Magsipalit po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Pangalaman ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, hinaos sa naroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon nagbunga at paririto at hukol sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kanal na simbahang Katolika, sa kasalahan ng mga banal, sa kapatuloran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay at pagkakiit ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. sa kapistahan ng Santo Niño, humiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kami tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipanapanalangin ang lahat ng bata sa buong mundo. Kami dumadalangin. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan ng panghalaan at ng mga namumuno sa simbahan, ang lahat ng mga batang may pagmamahal, at mga sakit patungo sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Tulungan na ba ng mga magulang, mga guro, at mga nakakatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim, palawan namin ang aming ugnayan kay Kristo, nang lubusan namin mabatid ang kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama naman sa lubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang iyong haristiya ay maging kandungan namin gabay tungo sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo ang lahat at maghanda sa pag-aalay.
Manalangin po mga kapatid, pangapaghay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagpapino ng pagkakalin sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawahan ay pagkinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming magkapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti. Upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya isa ng mga anghel na nagsasawit ng pagpuliso na walang upay sa kalangitan at kanyang bubunyi sa iyong kanakilaan. Magpilihan po ang lahat sa mga walang luhuran manatiling nakatayo na may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng dalang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Awalihapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Narciso na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Ang lahat muli ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na si Erlindo, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nisan sa kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
sama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagumpilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kagyarihan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng nagilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tuwayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaliw rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat.
Magsilahod po ang lahat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Swami
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen ay magkapabuhay na wabilang iyong kasambahay na umunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiyapo po muna saglit mga minamahal kong kapatid. Liwat maayo nga aga sa inyong nga tanan. Happy Fiesta! Viva Señor Santo Niño! Ay salamat, bukod pag ikaw magutom. Ipaghambay ko hamon ang tagahagimit, ari tagapalagintingan, ari sinda, ay ari gali. Paghambay ko sa palagintingan, Viva Señor San Isidro Labrador, hambay naman tagapalagintingan, Viva. Ay. Mga minamahal kong kapatid, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na nandito ngayon sa ating selebrasyon. Simula po sa gimit, sa panagintingan, sa tuo, sa lumbang wiste, sa kambikang, sa marigundon ilaya, sa lumbang iste, at dito sa liko, sa indo nga tanan, damo gid nga salamat. There are no words good enough to thank you. At pangalawa, mga minamahal kong kapatid, ako naman pasalamatan ining aton mga kaparian na ari nga dire ngayon sa aton nakipag isa sa aton na fiesta. Ano ni Bisaya ko Una naton dito sa alihid si Father Ting Royo from Magdiwang. Sunod, ang ato na parish priest ng Banwa ng Kaijukan at ang aming Vicar Foreign, at ating homilist ngayon po si Father Jojo Flores. Sunod, ang ato na parish priest. Diba? Ang aton parish priest na taga-dirigit, taga-bukid dito sa Taguan. Nung nakaligad na mga buwan, mga minamahal kong kapatid, sila po ay nagparti-parti na ng kanilang mga lupa dito sa panagintingan. At ang tinao po sa akon ang bula-bula. Kaya tuna at tunadlaw, ako na ang may-ari ng bula-bula. Kaya ang aton nga pari dinhi sa aton na parokya, walang iba po si Father Romnick Sagon. Kung ginapalangga man ako nindo, palanggaan nindo pag-ayo si Father Romnick. Tao inindo ng damo na pundo kag kamuti. Kay waya inay bawal sa iya. Sunod, mga minamahal kong kapatid, ang aton naman pasalamatan, ang aton nga kapitbahay na kapitbahay na parokya, bahay kuno pero parokya. Sa Danau, walang iba po si Father Francis Pornal. Na ngayon, siya po ang parish priest na ng Ferrol. Okay? Pagkasunod, hindi ang magsunod ng anniversary sa akon. Pagkatapos ko, siya na naman. Kaya mabalik ako sa Kaijukan bukod sa Lumbang. Sa Kaijukan lang. Kaya atong sunod na pari ang assistant na noon ng Asagra at ngayon siya naman ang assistant ng Santa Barbara Parish, si Father Joe Porquiliano.
Tapos na ang mga kaparian. Sino naman nisunod? Sa ato ng mga bisita na halin pa po sa ibang lugar, di ko na po kayo isa-isahon, kay baka makalimutan ko ang pangalan nyo. Magasungon kamo sa akon, waya na ko'y sobre ini. Kaya, dili ko na yang kamo isa-isahon, pero damo gyud nga salamat sa pagkari nindo. Nung pagdating ko po dito, sabi ko sa inyo na ang indong kapilya ay kailangan gid ng itong trabaho. Wala man kita'y budget, wala man tayong pera, pero alam ko, igway na sa inyong bulsa. Kaya ipaluwas ina, kay ipatrabaho ng indong kapilya. Kaya ngayon, ang mga tagaliko, buslot na ang bulsa. Ha? Sa lahat po na nag-sponsor ng aton na kapilya, yapan niyo matapos. Yapan niyo matapos, tapuson pa ini nila. No? Tapuson pa daw ini. Ini tanan tapuson ini ninda. Kag pagkatapos ipa-aircon daw ini Tatay Simeon adto. Ipa-aircon daw ini niya kay para maayo gid ang ato nga fiesta sunod na taon. Pila naman ini? 1, 2, 3, 4 lang ni aircon tayo, 400,000 lang. Dali lang. Isang taon yung pension ni Tatay, yan itaw dito. Ang ato ng mga sponsor po ng ini ato na project ng ato na kapilya na kaayo man gid, hindi ko na kamo i-mention uy kay kadamo na nindo. Nya, di ba pagkatapos gid ng misa ay diretso gid kita sa lamisa. O, di ba? Ay magutom na. Ay magabinyag pa kita na 23 ka bilog. Kaya ang lahat po ng mga sponsors, mga major sponsors ang ato na kapilya, sige lang, kaibutang inanamon sa lapida, di ka mo magproblema. Nailaway na mo sa luwas niya, sa luwas ang mga pangalan nito. Sa lahat po ng mga workers, sa lahat po ng mga nagtugpa, ay ang mga women's ng ining liko, nagatugpag itang sila diri. Agod lamang na matapos ni ato. Di pagani matapos ang ato na kapilya. Pero salamat gid na madango sa inyong nga tanan. Kung wala po kamo, wala po ang bulig nindo, kag wala po mabuslot ang bulsa nindo, wala po kita tayong ini mag-ayos na kapilya. Kaya ngayon, patuloy pa po ang aming panawagan. Kung sino man po ang may malumo na puso at madamong kwarta, hala itauna. Kay tapuson ni nila. Kaya sa inyong tanan, paliwat-liwat gid, damo gid na salamat. At si Father po ay mauli buwas, biyaan ko muna kamo. Tinawaan naman ako nindo ng ako nagbaro na pangbiniray, pero sige lang, habang magsakay ako ng eroplano, suuton ko na lang atong biniray. Ipadayuman pa naman namon ang idayong ng tulay, agad dito kami maligos pagkalinggo. Pero kailangan manggid mauli si Father. Kay ilubong anay namon atong namatay. Kay nakalimot sa ginhawa. Na, sa kaya mauli anay ako, biyaan ko muna kayo mga pipila ka mga araw. At babalik ako at isasama ko kayo. Kay maligos kita sa ganit na maligos? Sa Chris by Hayes. Wow. Diba? Nga. Makadto ang mga parokyano ni Santa Teresa kay andam na ang litso na 3 kabilog ni Auntie Shirley. Kaya nasa magasto sa iyang kwarta, kaya nasa nagtakbo. Kaya iya ipakaon sa aton ang atong PPC President. Auntie Shirley, damo gid nga salamat. Kay Simeon, ay alam ko po, damo pag suyod ng imong bulsa. Buuyan naman ina tay, kaya magpa-aircon na kita. At sa inyo, mga minamahal kong kapatid, damo gid nga salamat sa
pag-uban nito sa akon, sa pag-celebrate din sa akon na ika-first year anniversary, at sa atong fiesta, ikapilang fiesta na natin ini. Damo na. Damo lang namatay. Ay, basta nag-fiesta kita. Hindi na natin kung ilan kataon. Okay? Basta mga minamahal kong kapatid, please pray for me sa akong paglalakbay bilang pari at ipagpanalangin din po natin ang bawat isa na naglalakbay dito sa Barangay Liko. Gabay pa ang Panginoon ay patuloy na magbigay ng mga biyaya at proteksyon sa ating lahat. Kaya nanayahan ko po kayo na magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Magsiyoko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na bumawi sa diliman noong magkatuwang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpanining sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para sa maihatid sa talan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyong kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Bago pa tayo muli, nagkaroon po tayo ng focus group with our fathers. Para po sa ating mga busina, meron po tayo mga handa. Mercy, mercy,